Hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa Sixers sa locker room at Stephen Curry aminadong pinahirapan siya ng Clippers sa depensa. Triple team! Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang sitwasyon sa locker room ng Sixers ay nagdulot ng intriga matapos ang brutal na pagkatalo sa Miami Heat. Ang Philadelphia Sixers ay humaharap sa maraming tanong tungkol sa kanilang hinaharap matapos ang nakakabahalang pagkatalo sa Miami Heat. Bumagsak na sa 0-4. Mula nang magsimula ang season ni Joel Embiid, ang team ni head coach Nick Nurse ay nahihirapan ng husto ngayong season. Ang trio ni na Embiid, Paul George at Tyrese Maxey ay hindi pa nakakapaglaro ng magkasama sa kahit isang laro, kaya't ang Philadelphia ay may mabigat na record na 2-11. Para sa isang team na may title aspirations, masasabi ng napakasama ng kanilang season. Ang pagkadismaya sa loob ng locker room ay umigting matapos ang pagkatalo sa Miami Heat. Ayon kay Tim Reynolds, isang AP NBA writer, walang sinuman mula sa Philadelphia ang nagsalita sa mga reporter ng mahigit isang oras pagkatapos ng laro. Si Kai Carlin, editor ng Sixers Wire para sa USA Today, ay nagulat din na humingi ng paumanhin si Nick Nurse dahil sa pagkaantala sa media session at sinabing ito ay dulot ng team meeting pagkatapos ng laro. Masasabing nasa masamang kalagayan ang Sixers ngayon, lalo na pagkatapos ng performance nila nitong Lunes ng gabi, matapos ang malakas na simula na outscore ang Philadelphia sa ikatlong quarter. Ang kanilang nangungunang scorer ay si Jared McCain na may kahangahangang rookie season sa loob ng 13 laro. Bagamat hindi dapat baliwalain ang performance ni McCain, hindi siya ang inaasahang maging leading scorer sa isang laro kung saan naglaro ng higit sa 30 minuto sina Paul George at Joel Embiid. Muli na namang nahirapan ang dalawang all-star na maglaro ng sabay. Si George ay nagtala ng 18 points ngunit nagmintis ng 6 na 3-point attempts, habang si Embiid ay may 11 points lamang mula sa 11 attempts. Ang free agent addition ng Sixers ay nagtala ng -17 habang nasa court, habang ang dating MVP naman ay -22. Habang inaasahan ang pagbabalik ni Tyrese Maxey mula sa injury, ang mga problemang ito ay isang malaking alalahanin. Ang team ni Nick Nurse ay nagtala lamang ng 104.5 points per game, ang pinakamababa sa buong NBA. Bukod dito, ang Sixers ay may pangalawang pinakamababang 3-point percentage sa NBA. Isang babala para sa team na nagnanais magtagumpay sa 2024. Kailangang itaas ng Philadelphia ang kanilang pagiging epektibo upang matupad ang mga inaasahan sa off-season. Ang magandang balita ay kasabay ng pagbabalik ni Maxey, inaasahang gagaling din sina Paul George at Joel Embiid mula sa kanilang mga injuries. Bukod pa rito, kung nais ng Sixers na magsimula ng sunod-sunod na panalo, magkakaroon sila ng pagkakataon sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng biyahe sa Memphis sa Biyernes, magkakaroon ng Philadelphia ng 3 sunod na laro sa kanilang home court laban sa Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers at Houston Rockets. Kasunod nito ang 2 road games kontra Detroit Pistons at Charlotte Hornets. Ang bahaging ito ng schedule ay isang seksyon na maaaring asahan ng team noong nakaraang taon na matatapos nila ng 5-0. Subalit, ang record na mas mababa sa .500 sa 5 larong ito ay maaaring magdulot ng panic sa loob ng organisasyon. Sa kabuuan, mahalaga kung paano tutugon ang Philadelphia mula sa team meeting na ito dahil ayon kay Daryl Morey, ang President of Basketball Operations, sinusunod ng Sixers ang isang risky plan ngayong taon, isang plano na all-in sa core ng team. Sa sumunod na balita, nakita na ng Warriors ang Los Angeles Clippers ng 2 beses ngayong season at theoretical na pumasok sila sa bawat laro na may kalamangan. Nagkaroon ang Golden State ng dagdag na araw ng pahinga sa pagitan ng mga laro ngunit sinayang ito sa parehong pagkakataon. Muli ang Clippers na naglaro sa ikalawang gabi ng back-to-back games tulad noong October 27 sa San Francisco ay pinigilan ang humahabol na Warriors at tinambakan sila nitong Lunes ng gabi sa Intuit Dome sa Inglewood. Ang Warriors ay nabigong umabot sa 100 points sa unang pagkakataon ngayong season at bumaba sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Kailangan nilang tanggapin ang 2 talo laban sa karibal na Clippers mula sa Pacific Division sa unang buwan ng season. Nagtapos si Stephen Curry na may pinakamataas na 26 points sa laro, ngunit nabigong makapag-shoot sa huling segundo ng laro dahil sa mahigpit na depensa. Si Andrew Wiggins naman ay nag-ambag ng 22 points nang huling magkita ang 2 team noong October 27 sa Chase Center. Nanalo ang LA sa pamamagitan ng malakas na inside play at maraming pagkakamali mula sa Warriors na nagbigay ng sa Clippers mula sa 19 na turnovers.
Binanggit ito ni Warriors coach Steve Kerr sa kanyang press conference bago ang laro. Kailangan nating maging mas disiplinadong team ngayong gabi, sinabi niya sa mga mamamahayag sa LA. Kailangan nating maglaro ng malinis, alagaan ang bola, kunin ito mula sa net at mag-generate ng mas mabilis na laro. Angkop ang mensahe ngunit mabilis itong naglaho nang magsimula na ang laro. Nagkaroon ang Warriors ng 5 turnovers sa unang 5 minuto at 7 sa first quarter na nagbigay ng 11 libreng puntos sa Clippers. Pinangunahan ng LA ang 5 kalamangan papasok sa second quarter at lalo pang lumala para sa Warriors. Umabot sila sa 13 turnovers pagdating ng halftime kung saan ginawang 22 points ng LA ang kanilang pagkakamali. Mas gumanda ang laro ng Warriors sa second half, ngunit hindi sapat upang mapawi ang kanilang maagang pagkakamali. Maraming nagawang maganda ang Warriors ngayong season, dahilan kung bakit sila nasa itaas ng Western Conference. Ang kanilang offensive at defensive metrics ay kahanga-hanga, ngunit may isang aspeto kung saan sila bumabagsak. Nahihirapan silang mag-shoot ng free throws at naging problema ito muli. Umabot sa free throw line ang Golden State ng 19 na beses, ngunit nakakuha lang sila ng 9 na puntos. Nagtapos sa season low, 47.4%. Sa kabila, ang Clippers ay 16 out of 18, 88.9% mula sa linya. Pumasok ang Warriors sa laro na nasa huling pwesto sa NBA pagdating sa free throw percentage na 71.2%, kung saan tanging sina Curry na may 94.3% at Buddy Hield na may 85.7% lamang ang may higit sa 75%. Lumalala ang problema dahil nakapagtala lang sila ng 60 of 89, 67.4% mula sa linya sa huling 4 na laro. Habang nahuhuli sa first half, nagbago ng depensa ang Warriors pagpasok ng third quarter upang bigyan ng kanilang sarili ng pagkakataon. Nanalo sila sa quarter sa pamamagitan ng paglimit sa Clippers sa 31.8% shooting mula sa field at pag-score ng 11 points mula sa 4 na turnovers ng LA. Sa tulong ni na Curry at Wiggins na pinagsamang nakapagtala ng 17 points sa quarter na bura ang 15-point lead at nagtapos sa tie sa natitirang 1 minute and 43 seconds. Gayunpaman nagtapos ang quarter ng masama nang ma-foul ni Hield si Amir Coffey sa pagtatangkang 3-point shot na may 0.7 seconds na lang ang natitira. Si Steph Curry at Andrew Wiggins ay patuloy na nagsikap, ngunit matapos ang 3 free throws ni Coffey, hindi na muli nakahabol ang Warriors. Matapos nga ang laban, sinabi ni Stephen Curry sa press conference nila na ang Clippers nagkaroon ng malaking laro kung paano sila pigilan sa depensa. Bagay na naramdaman nila ang pagmamadali sa bola. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.